Tunay talaga sila magkaibigan, mga kasama. Tama, walang halong plastiko. Tignan nyo. Magkaibigan talaga, mga kasama. Hihingi ni Bibi Sara. Ito na kasi, meron ng pagtaas ng kamay Masaya si Bibi Sara. Susuportahan mo ba? Kahit labag sa loob mo. Kailangan yung sagutin niya sa comment section. So it's so plain text version siya. So ibig sabihin, it's how the machine or the system reads the ballot face. So kung tayo as an individual, nakikita natin there's colors, there's how the layout is designed. So yun siya, it's a hash. So it's how the machine has read the ballot itself. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Huwag ka nang pahuli sa mga balita, issue, at reaksyon ng bayan. Ano meron ngayon? Naku po, meron ako na magandang good news ito para sa atin. Meron ako kasing kaklase na nagtatrabaho sa Melek-Melek. Nag-post kasi itong kaklase ko Sabi ko, pre, yung boss mo, ginalingan. Ginalingan masyado. Sabi niya, relax ka lang pre, maaga pa. Sabi niya sa akin ganun. Naku po, grabe. Para akong nahimasmasan. Ano kaya yon? Inintriga ko ngayon si classmate. Sabi ko, pre, ano ba? Totoo ba yan? Atin ba ang panalo? Trust me, sabi niyang ganun. Woo! Ito na ngayon Paano na ngayon natin masasabi yan? Abangan natin Kasi yung klase ko na yun, talaga namang mapagkakatiwalaan ko naman yun. Kasi nung panahon ni BP Sara at ni yung Unitame, talagang trusted ko na yun. Ngayon, tinanong ko siya muli. Sabi niya, trust me. Di alam na natin. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Ipasok na natin itong mga usapin na ito. Ano bang meron ngayon? Pero bago ang lahat, isang like, isang share. Samahan mo na subscribe i-bell all nyo para nakakatanggap kayo ng notification. Ito na. Anong meron? Pag-endorso ni BP Sara kay Ate Amy at kay Camille, may malaking dahilan. Maaari, mga kasama, kaya minsan, pinag-aaralan ko rin, inaalam ko rin. Kasi ito hindi gagawin ni BP Sara yan kung wala siyang matibay na pangahawakan. Sabi ko sa inyo di ba? Eto na! Baka mamaya tama yung sinabi sa hula. Na si BP Sara ang susunod na presidente. Kaya ngayon, yung mga nasa melek-melek na yan at yung mga ibang mga kandidato na nasasalib sa mga alyansa, naglilipatan na. Bakit? Nakakaamoy na. Ngayon, meron pang ang balita ngayon sa Supreme Court. Aalamin ko yan at ibibigay sa inyo. Eto na questionin. Huwag natin questionin si BP Sara dahil lahat dyan ay merong mabigat na rason at dahilan. Kaya ito na, pasok mo. Apparently, the picture that came out yesterday, akala natin initially lumang picture yon. Apparently, bago siya. Pagkatapos, apparently, hindi lang si Sen Aimee. Si Camille Villar ay kasama din. So, it looks like Tio Moreno is correct. Ako simple, kapag sinabi ni Inday, Duterte 10 plus 2, Duterte 10 plus 2, may post-sick reset 1 hour ago. Sabi niya, let this sink. Diba? Ito ngayon tayo kasi nag-iisip tayo, 'di ba? Nag-iisip tayo kasi kung talagang gusto natin manalo si BP Sara, kung ano yung desisyon niya, doon tayo. Marami nagsasabi, bakit nabudol lang nga tayo, gagawin pa natin. Nasa inyo na nga po 'yun. Discretion na ho 'yun kung ano paano nyo iboboto yung PDP line. At siyempre, ito lang naman Ito lang naman para sa akin Intindihin nyo na lang. Ano ba si BP Sara? Isa siyang Duterte, di ba? Lahat ng mga ginagawa ni Tatay Digong at ni BP Sara, halos laban nila yan So, ang laban nito, sabi nga nila, sabi ng mga galing na political analyst, numbers gaming. Laban nito ng nakararami.
Isipin mo, kung halimbawa lang, merong hindi lumusot. Sabihin natin lumusot lang ay 6. 'Di ba? O 5. 5. Kasi yung iba naman kasi hindi naman isusolid. Kaya nga pakiusap natin yung Duterte ipasok. Pero yung iba kasi ayaw nila isolid. Meron akong nakikitang comment sa akin, meron silang binabaklas. Pero lagi kong sinasabi, Duterte plus 2. 'Di ba? Plus 2. So, pwedeng mangyari yung 2 na yon, papasukan nila ng basura. Pero doon sa sinasabi ko na nakipagchismisan ako doon sa klase ko na nagtatrabaho sa Melek-Melek, sabi niya Tarasmi. So, maaari makakapasok, tapos yung mga bagay-bagay na alam na natin na pwedeng alam mo yung impeachment issue na pwedeng magpaalis. 'Di ba? Ano ba si Miss Camille sa mga Duterte? 'Di ba kaalyansa nila yan dati pa? Si Miss Amy naman, pilit kong iniisip, pero pag-aralan ko kasi sinasabi ng mga political analyst at sinabi niya rin ni Senador ni Harry Roque, Atty. Harry Roque, nagsalita na si Atty. Harry Roque. 'Di ba? Kahit ayaw niya, gagawin niya. Bakit? Ang laban natin sa mga Duterte. Sipin niyo yung mga kasama. Kahit siya, nakakausap niya si BP Sara nung nandun sila sa dahig. Oo. Paano kung hindi niya iboboto si Amy? At alam niya kung anong pwedeng mangyari. Di kasalanan pa natin lahat yan. Di ba? Kaya ginawa ni BP Sara yan, may mga dahilan, may mga bagay-bagay na hindi pa natin nalalaman. Pero ngayon, lumalabas na. Merong nga nagpapatotoo. Sara Duterte is strategically choosing to promote candidates that will be able to help her in the impeachment court. She's choosing people who will make sure she won't be impeached, because the old Sara Duterte won't care if she is impeached. Actually, this is very true, no? Kasi nung una, it seems that Inday doesn't really care kung ma-impeach siya o hindi. And yung ganitong dumidiskarte si Inday, I think she's becoming more serious in becoming the president. And that's good news for me. Kasi makita niyo yung mga previous na mga stand ni Inday, wala talaga siyang pake. Buwis-buhay talaga yung mga sinasabi niya tsaka yung mga stand niya. Yung parang she doesn't give an F yung mga dating kilos ni Inday. But now, kung dumidiskarte si Inday na ganito, that okay, lumalaban ako, ayokong ma-impeach. Bakit ayaw mong ma-impeach? Kasi dahil perhaps there is already something in the mind of Inday that she's gonna go for it. She's gonna go for the presidency. Because the old Sara Duterte won't care if she is impeached because she can live her life quietly in Davao. But this version of Sara Duterte understands that if she is impeached and she cannot wrestle back control for her father, Rodrigo Duterte will die as a detained man in a foreign country. Let that sink in. Sara Duterte is moving to save not herself but her father. Yon. Narinig nyo mga kasama. Numbers gaming ang labanan dito. Kung sakali lang na magkaroon ng pagkakataon itong mga Dorobo na manalo sila sa bilang, hindi naman pwedeng pabayaan siya nitong umalyansa sa kanya at iwanan na lang siya ng ganun-ganun lang. Pero kung maisosolid natin yung 10 at wala kayong itatapyas, kasi yung iba kasi ang titigas ng ulo Tapyas pa kayo ng tapyas Solidan natin ang 10. Para yung sinabing 2, solidong-solido na. Tapos na ang problema ni BP Sara at yun na ang magsusulong para pabalikin si Tatay Digong. Ganun lang kasimple. Kaya ako, inaaral ko rin yung mga bagay-bagay. Kasi kung ang gusto natin, mapanalo si BP Sara, gusto natin mapauwi si Tatay Digong, yung strategy ni BP Sara, hayaan muna natin siya. Wag na muna natin siyang kontrahin. Pagbigyan natin kahit malabag sa loob nyo, hindi ko naman kayo pinipilit para lang ito sa nakakaintindi. Mahirap yung mga bagay na ganon. Pero kasi meron din salita si
si Ate Amy, malaki ang utang na loob niya talaga kay Tatay Digong. Lalong-lalo na doon sa lagay sa bayani ng kanyang ama. Totoo yun, inamin niya. Kaya malaki ang utang na loob niya. So siguro doon pa lang, masabi natin na talagang, kita mo naman. At napapansin ko rin, itong magkapatid, hindi nag-uusap. Hindi na sila nag-uusap. Baka talagang may pumipigil, di ba? Alam naman natin kung sino yung mga, sino yung mga pumipigil dyan eh, di ba? Kaya alamin pa natin ha. O kaya tignan nyo, bumalik lahat. Eh kung halimbawa manalo si BP Sara at hindi naman maboto, halimbawa lang ha, siyempre magkaibigan pa rin yan, bibigyan pa rin ng pwesto ni BP Sara yan. Di ba? O ngayon, nagkalintik-lintik na. Ito problema ito, nagkalintik-lintik na. Bakit? Oo, lalong nasira kung sino nakaupo ngayon dito sa tagapagsalita niya o under. Ha? Nako, ano kaya ito? Problema na naman ito. Ikaw ang umuwasak sa ratings ng boss mo. Sabi ni Aling Ledesma. Nag-backfire agad kay PCO Undersecretary Claire Castro at sa Malacanang ang naging statement ni Claire Castro na papunta na daw sa paputi ang Marcos administration. Mula ito sa kanilang pagkontra sa naging campaign ad si Senator Amy Marcos at Vice President Sara na #itim. Itim kasi ang kulay ng administrasyon ngayon. Itim dahil ginutom na ang mga Pilipino, gutom pa sa hustisya. Kaya't ang sinasabi ni Claire Castro na papunta na daw sa paputi ang administrasyon na ito. Nag-backfire ngayon sa administrasyon ni Marcos. Ang sinabi ni Claire Castro na papunta na sa paputi ang administrasyon. Pero parang papunta na sa paputo. Hindi nila kinaya ang powers ni VP Sara. Yan. Oh no, Claire Castro. Ikaw na ang bahalang magkula nito. Kitang-kita ang kaputian. Nitong February kasi, 42% ang trust rating ni BBM. Abay, ang laki ng ibinaba. 25% na lamang. Samantalang kay Vice President Sara nitong February, 52% ang kanyang trust rating. At ngayong March, 59%. Tumaas. Ano nga ulit, Claire Castro? Papunta na kayo sa paputi? Eh bakit parang... Tingnan mo naman, Ano ito? Sino nag-survey nito? Naku, anak ng bugi, Pulse Asia pa to, ha? Naku, talaga namang ibang klase na ito. Mga kasama, ha? March 42. Kaya pala siguro naglilipatan. Oo. February 42%. Pula. Ha? Oo. Tapos nung March 25 na lang. Diyos mio, Marimar. Ano kakaunin boto nito sa 20 sa ano? Ha? Wala na. Ano na ang magiging ano na magiging suporta nito sa mga kanyang mga kaalyado? Ito yung namumuno ngayon. Sirang-sira na ho yung ano niya, yung career niya dito. Tingnan mo yung ratings, anak ng bugi. 25, namumula. Papula pa. Ang cocaine na pumuno. Bakit kailangang magbitiw na si Marcos bago tuluyang malunod ang bansa? Dumarating ang isang panahon sa kasaysayan ng isang bansa kung kailan ang bigat ng pagkabigo sa pamumuno ay mas mabigat pa kaysa sa anumang hawak na kapangyarihan. At ang panahong iyon ay ngayon. Ayon sa pinakahuling Pulse Asia Survey ngayong March 2025, kapansin-pansin ang pagbagsak ng tiwala ng taong bayan sa Pangulo. 25% lamang ang nagtitiwala mula sa 42% noong Febrero. At higit sa lahat, 54% ng mga Pilipino ang hayagang nagsasabing walang silang tiwala sa kanya. Ginagawa siyang ang pinakahindi pinagkakatiwalaang lider sa apat na pinakamataas na opisyal ng gobyerno. Yan. Ang pinsan niyang si Speaker Martin Romualdez. Lalo na yun. Na rin sa 13% trust rating. Samantala, umangat si pangalawang Pangulo, Sara Duterte, sa 59%.
Isang malino na senyales ng pagkauhaw ng publiko sa tunay na pamumuno, isang katangiang matagal nang nawala kay Marcos. Magbitiw na bago mahulog ang bansa. Ang nakataya rito ay hindi lang ang pangalan ni Marcos, kundi ang kinabukasan ng bansa. Hindi natin kayang pamunuan ng isang leader, nilalamon ng eskandalo, bulungan ng party, DRUGs at mga kasong ikinakasa laban sa mga whistleblower. Hindi natin maaaring ipaubaya ang soberanya, seguridad o ekonomiya sa isang taong wala ng moral na otoridad para mamuno. Kapag pinili ni Marcos na manatili, 3 bagay ang siguradong mangyayari. Number 1, international na kahihiyan. Nako. Kapag lumabas sa global headlines ang President of the Philippines linked to coke use, wala ng respeto ang mundo. Mawawala ang investors. Titigil ang mga dayuhang suporta. Number 2, pagguho ng tiwala sa loob ng bansa. Magsisimula ng mawalan ng saysay ang batas. Ang mga kabataan ay mawawalan ng pag-asa. Ang pagkapangulo ay hindi na tinitingala, kundi kinukutyan. Number 3, pagsasangkot ng buong pamilya. Hindi ligtas ang kanyang asawa, mga anak, at malalapit na kaalyado. Kapag tuluyang lumaki ang iskandalo, sila rin ay masasangkot at baka mas matindi pa. Ayan, kita nyo? Ano ang mangyayari pag pinagpatuloy pa? Sinabi naman sa video, di ba? Ako, meron akong nakitang video na naman eh. Bakit hindi natin paniwalaan muna kasi? Masyado naman kasing ano eh. Alam nyo, yung mga ibang tao, eto lang masasabi ko ha. Meron akong ipapakita sa inyo na talagang hahanga kayo ha. Hahanga kayo sa pagkakaibigan. Magkaibigan kasi sila mga kasama. Kaya, wait lang ha. Kaya hindi natin pwedeng baliwalain itong ginawa ni BP Sara. Lalakihan ko lang mga kasama ha para maliwanag na maliwanag sa inyo. Gusto kong makita nyo ito eh. Ano ba ito? Nagkahawak ang kamay ng magkaibigan. Masaya si BP Sara sa ginawa niya. Panoorin nyo. Diba? Tunay talaga sila magkaibigan mga kasama. Tama, walang halong plastiko. Tignan nyo. Magkaibigan talaga mga kasama. Kaya ayoko rin na, eto para sa akin lang kung ano yung pagpapasya ni BP Sara, galangin muna natin. Respeto, ika nga. Kasi kung talagang gusto nyo siya, talagang gagawin natin yun. Para kay Tatay Digong. Kasi kitang-kita naman natin sa video na ito eh. Diba? Masaya sila magkaibigan. Kung ano yung nangyayari doon sa kapatid at doon sa pinsan, malamang ito si Miss Amy o si ate, asar na asar doon sa kapatid at doon sa pinsan. Diba? Hindi naman pero sabi ko nga sa inyo, respeto ko yung desisyon ni BP Sara, pero titimbangin ko pa rin hanggang magkatapusan. Diba? Marami pang araw, mahaba pa yung araw na yan. Pero sinasabi ko na sa inyo, masaya si BP Sara. Masaya si BP Sara dito sa ginawa niya. Ayan, no? Kita nyo naman eh. Happy, oh. Diba? Hindi biro yan, mga kasama. Hindi biro yan. Kita nyo. Anong sasabihin ninyo? Ano pang sasabihin natin kung ang tao naman ay may tiwala? Siguro, dati pa nagkakaroon ng problema itong si ate saka yung mga kamag-anak niya. Ito. Magugulat ka sa balitang ito. Atty. Topacio, natuwa. Kanino? Naku. Ito na yung balita. Thank you so much. Kasi tingin ko ang pinaka number 1 na campaign manager, effective ang campaign manager ng PDP laban ng oposisyon. Aha. Alam mo kung sino? Sino po? Walang iba kundi ang Pangulo natin.
Si Sino? Pangulong Marcos. Siya na ang campaign manager natin. Oo, kasi dahil sa mga ginagawa niya, tumataas ang rating ng oposisyon. Kasi nag-ipo naman, mali na naman yung DOJ natin. Kaya walang nasosolve na krimen ito. Yan, no? Wala pang nangyayari, ilang araw pa lang, bumanat na agad, nagkonektado daw sa Pogo. Nako! Nilagyan niya kagad. Nilagyan agad ng Tagline. conclusion, pero in the same breath, sinasabi, we are looking at all angles. Tinitignan nyo pala lahat ng angles eh. Ano ba yung ibang angles? Ba't Ayun. Pogo lang ang lumabas? Parang sinisisi nyo pa yung biktima eh. Mali. Oo, kaya na-offend yung pamilya ng biktima. Namatayan na nga kung ano-ano pa sinasabi nyo. Yan. At alam mo, kaya lang ang problema, ayoko nang nag-aalis ng bansa eh. Oo. Pinababayaan mo yung bansa, Juvie eh. Ito Hanggat- mo, nung unang umalis ako, pumunta akong Tokyo. Apo. Oh, nakidnap si PRRD. Akala ko nga kasama ka dun eh. Nakidnap. Oo. Bumalik ako. Opo. Umalis ako, nakidnap naman si Anson Ke. Ayoko na tuloy umalis eh. Baka pag umalis ulit ako, baka kung sino na mamakita. Ay, wag naman. Wag naman. Yan narinig nyo ha. Kaya minsan, ay nako, talaga ang buhay talaga, di ba? Ano ba talaga? Ano ba talaga ang gusto natin mangyari? Ang gusto lang naman natin mangyari, makabalik si Tatay Digong. At syempre, ang 10 PDP line ay makapasok. At kung sino ang endorser ni BP Sara, alam naman natin, ang desisyon niya yan at makakatulong sa kanya yan pagdating ng araw, respetuhin muna natin na. May paliwanag naman si Ate Amy dito, kaya alamin natin kung ano. Hindi na tama ang landas ng administrasyon. Yun naman pala. Di ba? Kaya ganun na lang ang pagkabuwisit niya sa kanyang brother. Ha? Kaya mas gusto niyang kay BP Sara na lang talaga umalyado. Kasi magkaibigan naman sila talaga. Kayo ba? Tatanungin ko kayo, magsasurvey tayo ha. Kung hihingi ni BP Sara, ito na kasi, meron ng pagtaas ng kamay eh. Masaya si BP Sara. Susuportahan mo ba? Kahit labag sa loob mo? Kailangan yung sagutin niya sa comment section. Ako po, maghihintay muna ako ng katapusan. Bago magkatapusan, sasabihin ko sa inyo kung oo o hindi. Pero, isa lang ang sasabihin ko na tatapusin ko sa mga susunod na araw. Alam niyo kung ano? Dahil suportado ko si BP Sara, kung saan si BP Sara masaya, susuportahan ko po siya. Hihinayang talaga ako para sa akin. Malaking trahedya sa amin to. Nakatuon sa paghihiganti sa politika. Ganyan ang pananaw ni Senator Amy Marcos sa kasalukuyang takbo ng administrasyon ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa senadora, tila lihis na ang landas ng administrasyon dahil sa halip na solusyon sa kahirapan ang unahin, politika ang pinagtutuunan ng pansin. Kaugnay ito ng ginawang paghuli kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at mga naging reaksyon ng administrasyon sa investigasyon sa Senado na dinaluhan ng mga miyembro ng gabinete. Ayon kay Senator Amy, sa 3 taon na pamumuno ni PBBM, hindi anya natupad ang mga pangako sa mga proyektong pang-infrastruktura, agrikultura, murang pagkain at pagbibigay ng trabaho. Napakaswerte na naming pamilya, binigyan kami ng pagkakataon ulit na makabalik at linawin ang tunay na legacy ika nga ng aking ama. Ngayon, parang nasasayangan ako dahil eto nga 3 taon na nauubos ang panahon sa politika, sa paghihigante, pakikiaway. Sa ngayon anya, hindi sila nakakapag-usap ni PBBM dahil umano sa mga taong nakapaligid dito. Diba? Sabi ko sa inyo eto na. Matagal na pala silang hindi nakakapag-usap. Dahil baka kanino, alam nyo naman kung sino yung mga nakapalibot dito sa kanyang kapatid. Ibang klase. Ang umaaligid-alagid dyan sa kapatid na yan. Di ba? Sa Malacanang. Sa snake pit, kung sino lumalapit, kanya-kanyang agenda, hindi naman masaya yung ganon na may humahadlang, na may humaharang, na hindi na kami nakakapag-usap ng maayos. At kung tutuusin, pamilya pa rin kami, politika lang to. Sa press briefing ng Malacanang kanina, napag-usapan naman ang campaign advertisement na inilabas ni Senator Amy kagabi. Tinawag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na fake news ang laman nito dahil hindi anya sumasalamin sa mga kasalukuyang datos ng kagutuman. Hindi po nais ng ating Pangulo na magitong klaseng mga negatibo na pangangampanya. Lalong-lalo na po kung ito ay fake news.
Ayon kay Senator Amy, si Vice President Sara Duterte ang pumili ng itim na kulay na tema na kanilang ginamit sa campaign video na inilabas kahapon. Siya ang nagsasabi na wala siya sa mood, na talagang itim at luksa ang pakiramdam ng nakararami katulad niya. Parang totoo nga naman, parang hindi naman angkop na magsayaw-sayaw, hindi naman tama na magmumotor, wala na sa lugar sa panahong ito na napakahirap ng dinadanas ng ating mga mamamayan. Pag sinabi ba natin na itim ngayon ang kulay, mas madidescribe siguro natin nung nakaraang administrasyon na sobrang itim at ngayon ay papaliwanag sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Hindi man ganun pa kaputi, pero patungo na doon. Bagaman inendorso siya ni BP Sara at ni Senator Robin Padilla, hindi naman anya siya sasama sa PDP laban at mananatili lang na independent candidate. Pinayuhan din anya siya ni dating First Lady Imelda Marcos na mag-focus na lang muna sa kanyang sariling pangangampanya. JP Nunez. Nako. Ang sabi pa ni Mother, ng nanay niya, mag-focus sa sariling pangangampanya. Baka mayroon din problema. Sabi ni Aling Ledesma, baka may mga ganung bagay na parang hindi pagkakaunawaan. Nako! Yan na. Baka mamaya, totoo din yung sinabi. Eto na. Sabi ng aking kaibigan, trust me. Ano kaya yung paliwanag ng mga COMELEC clarifies ballot code after voting online? Ano naman kaya yung kanilang paliwanag dito? So, sasang-ayon ka ba? Basta ako, ang pinanghahawakan ko ngayon, mananalo ang partido ni Tatay Digong. Mananalo. Sabi ng kaklase ko yan. Kasi yung kaklase ko noon, nung sinabi niya sa akin dati, solid na, panalo na. Huwag ka mangamba. Ngayon, parang sabi ko, anong lagay natin dyan? Maaga pa, trust me. Alam na natin ito mga kasama. Ganyan yung sinabi sa akin ng kaklase ko noon. Di ba sir, may kumakalat po na post about how the person here in Singapore just voted. Tapos may lumalabas po na code na lumalabas po yung mga names ng hindi daw niya binoto. Ano po yung assessment natin doon, sir? Okay. So actually part siya ng process. It was designed like that. So yung sinasabi nila is yun yung ballot locator. So after bumoto nung botante, makikita yung page na yun, nakalagay din yung ballot ID. And then using that ballot ID, may makikita ang QR code dun sa ilalim. Then it will lead them to a link na po pwede lang input yung ballot ID doon. And then ipapakita yung plain text hash nung ballot. So actually, it's the plain text version of the ballot itself. So yung makikita nila doon, if they actually scroll from start to finish, what they will see is all the list of candidates that are in the ballot itself. So po pwede nilang i-compare yon sa ballot face, which can also be found in the COMELEC website. So they will see that it's all the complete list of candidates for senators as well as party list. They will not really see yung actual na binoto nila doon because it is encrypted. So it is designed like that. Kasi if it's physically seen by anyone, so nawawala na yung sanctity or secrecy ng pagboto. So yun naman din siya. I-check lang nila completely and they will see that it's really just all the list of candidates. Yun. Okay. I think, sir, the confusion came from how, diba, it's a code Parang it's not a straightforward ballot face. Bakit po ganun? So it's so plain text version siya. So ibig sabihin, it's how the machine or the system reads the ballot face. So kung tayo as an individual, nakikita natin there's colors, there's how the layout is designed. So yun siya, it's a hash. So it's how the machine has read the ballot itself. Kaya ganun yung itsura niya. So it's machine language actually. Yeah. Okay. If it's machine language, sir, parang baka isipin din ng mga voters, parang it's not voter friendly. So ano kaya yung pwedeng masagot for them? Yung purpose din talaga niya, kasi we mentioned before, diba, na it's auditable. So, yun nandoon yung transparency ng digital voting or internet voting. So, after we've already gathered all the ballots and everything, so, yung mga hash na yan, that programming language, i-consolidate siya afterwards, when everything is, when all the votes have been cast, and then doon natin makikita din yung results niyan. We will actually be tested rin before we count all the ballots din. We will test if the system has correctly counted all the votes as well. And all the results will also be made available to the public. Na yun naman is yun na yung user-friendly niya, na mas maiintindihan po natin lahat as individuals. Okay. So is there a way po, sir, na your voter can still see clearly that the system read their votes? For now, yes, yun yung talaga siya. Yun yung proof that your vote was cast. Kasi hindi natin inallow na makita siya ng voter or ng any individual after voting. Kasi yun yung gusto natin i-prevent na
ma-screenshot or ma-picturean yung balota, and then someone, an authorized individual, would also see kung sino yung binoto nung tao. Kasi gusto rin natin i-prevent yung mga vote buying issues, yung mga ganyan, and also to protect na yung sanctity and secrecy nung pagboto ng botante. So, actually, can you go into the vote buying more? Kasi yun din actually sabi ni Chair when we asked him this morning. Yes, yes. Paano po kaya magagamit yung full ballot with their votes for vote buying? Okay. Some of the reports kasi that we received din from before, di ba? What they do is, after i-cast yung balota, especially pag sa postal, pinipicturean, and then sinesend yun kung sino man yung mga agents that are trying to buy yung boto ng botante. And then yun yung proof na binoto niya yung kandidato na bumibili ng boto. So that's what we want to prevent as well. Maybe final message lang ng assurance, sir. How can the Filipinos who already voted, how can they really make sure that their votes went to the candidates that they want? Yeah, so yun nga, after all the votes has been cast, so we closed the voting already in May 12, 7 p.m. Before everything, pag na-close na yun, we will actually do election verification process. So we will invite our citizens groups as well there, the media as well. Papakita doon ng system that it counted correctly as intended yung mga balot. Sana po asahan namin yan. Pero kagaya ng sinasabi ng ating kababayan, kasi nagtataka sila. Oo, pero yung paliwanag nyo dito, inaasahan namin sana maging tama at maging fair. Oh, at naniniwala din ako dun sa classmate ko, na talagang panalo na ang partido ng PDP line. Ganon, kayo mga kasama, naniniwala ba kayo na papasok ang 10 at yung 2 na inendorso na ni BP Sara? O ano sa palagay nyo Kung alam nyo, i-share nyo yung video na ito at ikalat nyo at siyempre i-like nyo. I-like nyo na i-like. Hanggang sa muli, bye-bye!